Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Yan. Kamusta kayo mga kapatid? At medyo sa panahon natin ngayon ay medyo maulan-ulan. Ang ating pong pag-aaralan ngayong July 21, ang tahanan, isang paaralan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Sa umaga na ito ay aming dalangin ang aming bawat tahanan na maintindihan namin paano maging paaralan ang aming tahanan. At ano ang dapat namin matutunan, O Lord, sa umaga na ito. Salamat po sa pagising niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating key text, Kawikaan 22 verse 6. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Yan ay ito pong Kawikaan 22:6 ay talagang lagi po natin nababanggit kapag patungkol po ito sa mga kabataan o sa mga bata. Sabi po dito, nararapat ang tahanan na maging isang paaralan kung saan sasanayin ang mga bata para sa mas mataas na paaralan. Dapat gumawa ng desisyon ang ama at ina, aking susundin ang daan matuwid. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso. So, in connection sa ating pong pinaka-key text, mga kapatid, ay ito pong talata. Ito pong sinasabi dito sa awit 101 verse 2 na yung pong mga bata, ayan, sa loob ng tahanan, ay maturuan ng tungkol sa ating Panginoong Diyos. Yan, sa loob ng tahanan. Kaya pala ito ay nagiging paaralan, itong tahanan. Unang paaralan, na dito itinuturo dapat ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mga magulang ang unang guro ng kanilang mga anak at sa leksyong kanilang ibinabahagi, sila gayon din ang kanilang mga anak ay natututo. So, ibig sabihin mga kapatid, no? Ang mga magulang ang unang teacher. At syempre mga kapatid, sa pagtuturo sa mga anak, syempre mga bata yun, maliban nila sa mga theory. Hindi katulad sa school, sa college, napakaraming mga teorya dyan. So dito po mga kapatid, sa paaralan sa school, yung pong magulang mismo ang magpa-practicum. Ibig sabihin ay ipapakita niya sa mga anak kung ano ang dapat matutunan ng mga anak. Hindi lang basta maging teorya, kundi yung mga magulang hands-on. Sila mismo yung gumagawa ng kanilang gustong ituro sa kanilang mga anak. At sabi po dito mga kapatid, samantalang itinatalaga ng mga magulang ang kanilang sarili, katawan, kaluluwa at espiritu sa paggawa ng gawaing ibinigay ng Diyos, tuturuan sila ng Panginoon ng mga mahalagang leksyon. Yan. Bibigyan sila ng mga matalinong salita na sasabihin at tutulungan silang magpakita ng pasensya at pagtitimpi mula sa pagkagalit. O, dito po mga kapatid, tuturuan ng Panginoong Diyos sa mga magulang kung ano ang dapat nilang gawin, kung ano ang dapat nilang ituro. Basta magtatalaga ang magulang na ang kanilang mga anak ay tuturuan nila ng salita ng Panginoon. At ano po ang sinasabi dito mga kapatid? Ano po yung dapat na ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak? Yung pong pagtitimpi, yung mahabang pasensya. Paano matuturuan ang anak mo na magtimpi, na magpasensya? Kung ikaw, kapag nagalit ka sa anak mo, kung ano ang mahawakan mo, yun ang ihahampas mo. So, paano mo siya matuturuan na pagtitimpi? At hindi agad-agad nagagalit. Di ba? Mahaba yung pasensya. O paano mong matuturuan kung ikaw mismo na magulang ay high blood ka? Bakit mo pinalo? Nagkamali. Ang tanong, tinuro mo sa kanya kung ano ang dapat gawin? O bigla mo na lang siyang pinalo? Mabuti kung sinabi mo na bawal yan. Papaluin kita. Ang problema kasi sa mga magulang, no? Noong mga unang panahon din, sinasabi nila kung ano yung bawal at kung ano yung parusa. Di ba? Hindi nila sinasabi kung ano naman yung reward kapag sumunod sa kanya. Yun ang pinakamaganda eh. Sasabihin mo rin yung reward. Paano? Ang sinabi mo lang yung parusa. O minsan pa nga, hindi sinasabi kung ano yung parusa.
O minsan parusa lang sinasabi, hindi naman sinasabi kung ano yung bawal. Di ba? O yun ang problema. Dapat kumpleto ang instruction ng magulang. At saka dapat yung magulang din mismo yung gumagawa. Yan po mga kapatid. Ang magulang mismo ang unang gagawa, hindi yung anak. Di ba? Kailangan natin ng mga tahanang napapalibutan ng pinabanal na kapaligiran. Ang mga hindi hikayat na pamilya ang pinakamalakas na kakampi ni Satanas. Gumagawang kasalungat ng Diyos ang mga membro nila. So dito po mga kapatid ko, no, ang pamilya ay kakampi ng Panginoong Diyos. Dapat ang tahanan natin napapalibutan ng banal na kapaligiran. Pero kung ang pamilya natin ay hindi hikayat sa Panginoong Diyos, ang sabi po dito, ito daw ang pinakamatinding, pinakamalakas na kakampi ni Satanas, ang pamilya, mga kapatid, na malayo sa Panginoong Diyos. Yan pala yun, ano? Pero kung tayo ay sa Panginoon, pinakamalakas na kakampi tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo ay sa Panginoon ng pamilya. Ang ibang mga magulang ay mabagsik, totoo naman. Mapagtuligsa, mapagmataas, samantalang ang iba ay walang ingat at labis na mapagpabaya, na hinahayaan ang kanilang mga anak na tahakin ang landas ng pagsuway hanggang sila ay gumawa ng labis na masasamang bagay. Bakit nakakagawa ng masamang bagay ang bata? Dahil nakikita nila sa kanilang magulang. Bakit ang bata sobrang lutong magmura? Sa mga kali-kali, di ba? Bakit malutong magmura yan? Dahil yung magulang din nila malutong magmura. Yan. Walang alam tungkol sa Panginoong Diyos. Walang alam tungkol sa mabuting asal yung magulang. Kaya ganun din ang kanilang mga anak, salbahe. Yun ang word dyan. Pero kung ang anak ay mabait at talagang magalang, makikita mo na yung magulang nila kung gaano siya tinuruan at ano yung nakikita nila sa kanilang parents, mga kapatid. No? Kaya kung ikaw ay isang magulang ngayon, ay napakalaking responsibilidad na maipakita ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Di ba? Dapat madama ng mga gayong magulang ang humihikayat ng kapangyarihan ng Diyos sa pagbibigay daan sa galit at sa makasariling pagwawalang bahala. Ginagawa nilang hindi karapat-dapat ang kanilang mga anak sa mundong ito at sa darating. Yun pala ang pinakaano dyan, ano? Kung ang mga magulang hindi nila maihanda ang kanilang mga anak sa Panginoon ngayon, hindi rin handa ang kanilang mga anak para sa buhay na walang hanggan sa susunod na panahon. So, malaking responsibilidad pala ito. Kaya dapat ang magulang makaalam muna ng tungkol sa Panginoong Diyos. Kaya sa evangelism natin, ang pinakamaganda rin talaga na pagsasanay, pagbibigay ng salita ng Panginoon ay sa mga tahanan. Sa mga tahanan, mga kapatid. Bakit? Ito ang pinakamahalaga. Isinusulat ko ito sa mga magulang, sabi ni Mrs. White, dahil ninanais ko ng labis na matuto sila at turuan ang kanilang mga anak ng mga magagandang leksyon na dapat nating matutunan sa lupa bago tayo pumasok sa langit. So, paano matuturuan ng magulang ang mga anak ng magagandang leksyon? Hindi nga nila alam yung magandang leksyon tungkol sa salita ng Panginoon. Sila mismo hindi nag-aral ng salita ng Panginoon. O, kung tayo ay mangangaral naman, nangangaral tayo sa mga bata, mas marunong pa yung bata sa kanilang mga magulang. Mas maganda yung mga anak yung magturo sa kanilang magulang, di ba? So, ganun po mga kapatid. Kinakailangan na ang mga anak ay maturuan ng tungkol sa Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Sabi pa dito, sa lahat ng inyong ginagawa, tanungin ang sarili, paano nito matutulungan ang aking mga anak na maganda para sa mga mansyon na inihanda ni Kristo para sa mga umiibig sa Kanya. So ito yung mga magandang katanungan na dapat nating ituro sa ating mga anak. Yung pong paghahanda sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Yan. Paano ibigin ang ating Panginoong Hesus? Kung hindi mo naman kayang turuan ng iyong mga anak, edi enroll mo sa VBS. Marami tayong children's evangelism ngayon. Sa Kawayang Bugtong may children's evangelism. Dalhin mo doon yung anak mo para maturuan ng salita ng Panginoon. No. Habang siya ay papalaki, matututo siya ng salita ng Panginoong Diyos kahit isang beses man lang sa kanyang buhay. Kapag ang gawain sa tahanan, paaralan na isasagawa gaya ng nararapat,
Ang mga pamilya ay magdadala sa iglesia ng marangal na walang pagkamakasarili. Ano pat nanaisin ng mga makalangit na anghel na manatili doon. Saan daw mananatili mga anghel? Sa pamilya na ang pinag-uusapan ay tungkol sa Panginoong Diyos. Paano kung ang pamilya ay puro away, puro daming lumilipad? Parang wala impyerno yung bahay. Paano nga ang anghel ay mananatili sa tahanan na yun? Di ba? So ang tahanan mo ay magiging dwelling place ni Satanas. Yun ang mahirap doon. Malinis at madadalisay ang mga puso na ginagawang angkop sa pagtahan ng Panginoong Hesus. Yan po ang ideal family sa kalagitnaan natin. Ideal family ay sa Panginoong Diyos tayo mga kapatid. At wala nang iba. Kaya dito, sa ating pong pag-aaral, mahalaga na ang ating tahanan ay mai-convert natin sa isang paaralan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid ko, no? Paaralan tungkol sa mga makalangit na dako. Paaralan tungkol sa Panginoong Hesus na muling darating sa ikalawa. Kung magkagayon, iibigin nila siya at madadalang napakalapit sa pakikiisa sa Kanya na kanilang isasamyo ang Kanyang Espiritu. Madarama nila ang isang bagong relasyon sa isa't isa kay Kristo. Yan po mga kapatid, ano? Yung bagong relasyon sa isa't isa sa ating Panginoong Hesus ay dapat madama ng bawat miyembro ng pamilya. Ibig sabihin mga kapatid, ang sentro ng pamilya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So when Jesus in the family, happy home. Yan. Kaya sabi dito, turuan ang mga bata, sanayin ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kung tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Totoo yan mga kapatid. Turuan ang mga anak tungkol sa Panginoong Diyos. Pag lumaki, hindi nila ito tatalikuran. Yeah. Pero, depende rin sa mga bata, sa paglaki nila. Pero wala na tayong, sa mga magulang na naituro nyo na ang tungkol sa Panginoong Diyos, hindi nyo nahawak ang kanilang desisyon. May mga bata rin na naturuan ng salita ng Panginoon, pero napariwara ang buhay. May mga ganon. Kasi may sarili silang choice. Paglaki nila, may sarili silang choice. Pero malaki ang chance na kung maturuan ng mga anak, hindi nila ito makalimutan. Talagang tatahak sila sa mabuting landas. Pero kung kilala rin yan talagang hindi niya makalimutan ang salita ng Panginoon. Kahit na siya nasa panahon na siya ay nagbibisyo, na ipagmamalaki niya pa rin na dun siya galing sa pamilya na yun na tungkol sa Panginoon. And later on, hindi niya talaga makalimutan yun. Talagang babalik at babalik siya sa Panginoon. Ganyan po mga kapatid, no? Hindi makakalimutan ng mga bata ang salita ng Panginoong Diyos. Lalo na kung ituro natin ito sa kanila, bata pa lang. Yan. Ang pagsasanay ay sa pamamagitan ng bata pa lang mga kapatid, no? So, yung tuta, pag nasanay mo na sa'yo, ay talagang sa'yo susunod yan, yung tuta. Kahit yung ibon, yung cocktail, yan, pwede siya maging maging sumunod sa'yo, sisipulan mo lang. Pero sinasanay siya, inakay pa lang. Sinusubuan siya ng may-ari. Nakita ko yan sa YouTube. Ganun din yung kalapati, inakay pa lang, kailangan nasa kulungan na para pag pinakawalan mo, babalik agad sa'yo. So ganun din ang bata. Inakay pa lang mga kapatid, tinuturuan na ng salita ng Panginoon. Kahit na tumanda na yan, hindi na niya makakalimutan ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Yan po. Kaya mga kapatid ko, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ang mga bagong bautismo din ay mga bagong hikayat sa ating Panginoon. Itinuturing silang baby. Kaya mga kapatid, turuan natin sila ng salita ng Panginoong Diyos habang bata ang kanilang spiritual na buhay. No? Kapag sila'y tumanda na, tumagal na sila sa pananampalataya, magiging matatag sila mga kapatid ko. So happy Sunday po sa inyong lahat. Pagpalain ang bawat isa sa ating mga kapatid. No? Tayo po ay mananalangin. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Unang-una ay salamat po sa umaga na ito. Muli nyo kaming ginising. Muli nyo kaming binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa mga lesson na ito na patuloy na nire-remind kami para sa aming mga obligasyon bilang magulang para sa aming mga anak. Alam namin na may mga pagkukulang kami, may mga mali sa aming procedures.
Pero sa umaga na ito, nakita namin yun sa tulong po ninyo. At humihingi kami ng gabay sa Holy Spirit na mga mali na ito ay maitama. Na ang aming mga responsibilidad bilang magulang ay aming magawa sa aming mga anak upang sa ganun sila ay maging handa dito pa lamang sa bahay para pag uwi nila sa tunay na bahay dyan sa langit na bayan, sila ay magtagumpay rin naman kasama namin. Maraming salamat sa lesson na ito. Napaka-inam sa aming pamumuhay, makatutulong sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At mapapalapit po kami sa inyo sa bawat sandali. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng mga prayer request ng kapatiran, ang tatay ni Ma'am Jamie na hanggang ngayon ay hindi malaman kung anong pinagmumulan ng kanyang karamdaman. Nawa ito ay hindi malubha at tuluyan na mawala sa tulong po ninyo. Ang inyong kamay ay aming inihiling na ihipo sa kanya. Makita niya ang inyong pagmamahal, ang inyong pagpapagaling at ang inyong kadakilaan at maibahagi din na ito sa iba. Dalangin din namin patuloy ang pasasalamat para kay Kuya Arman na siya ay nakalabas na ng ospital, maayos at successful ang operasyon. Ngunit ang patuloy naming kahilingan ay kanyang mabilis na recovery. Malakas na pa ang katawan upang sa ganon siya ay makabalik sa dating niyang mga gawain, sa pagpapatuloy sa kanyang paglalingkod, sa inyong pagtatapat po sa inyo. At dalangin na ang kanyang pamilya ay samahan din sa araw-araw at maging sapat ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, di lamang pang pisikal, kaya magigit pang espiritual. Dalangin din namin si Sister Ana Ros Belhermino na sa patuloy na treatment ngayon ay ibigay siya ng malakas ng pangatawan at ibigay sa kanilang mga pangailangan. At kayo din, hindi lamang pang pisikal, pang pinansyal, lalo higit ang comfort sa kanilang pamilya na sa kabila ng mabigat na pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay ngayon, nandyan kayo, hindi nyo sila pinababayaan. At ngayon din dalangin namin si Rafael Bandejas, patuloy na kalakasan din ang aming dalangin para sa kanya, recovery sa kabila din ng kanyang pagkaka-confine sa ospital, at napapatuloy na makita niya ang inyong presensya na nagpagaling sa kanya, na nagbigay ng kanyang pagkakataon muli na makapagbago sa kanyang mga nagawang mga pagkakamali. Dalangin din namin po si Pastor Nelvin sa kanilang pag-travel back to Gimba. Ingatan po sila ni Ma'am Karin, ligtas, makauwi roon ng ngayong araw na ito. At ganyan din ang mga gawain sa Tabacao, BBX, Children's Ministry, at iba pang mga gawain sa aming nasa Kupan. Pagpalain po ito. At patuloy na inyong samahan ng mga bata na ito kasama ng kanilang mga magulang na sila ay matayin man ng isang mabuting aral na mumula po sa inyo. Amin din panalangin mga pamilya na nakikinig ngayon. Kami na nakikinig sa maaga na ito ay samahan niyo po ang aming maghapon. Iligtas sa anumang kapahamakan kung kami man ay magta-travel, gagawa sa gawain, mga simpleng bagay, iingatan niyo po kami. Bigyan din kami na sapat namin pangailangan, maging komportable ang aming isipan sa piling po ninyo, Ama, upang sa ganun ang kalaban ay hindi makasingit sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang kasama namin sa pamanangin si Sister Emily Makalalag, si Manong John at ang kanyang mga kamag-anak. Ang family ni Reynard Wenzel Garcia, Ruby Annie, Nicolo, si Andre, at ang baby na nasa sinapupunan ng kanyang ina. Patuloy pong yung samahan at maranasan at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Na sila ay nasa tamang landas, tamang daan, upang sila ay maging masaya sa kanilang pamumuhay. Ang hindi ng family ni Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Sila Annie, sila Patrick, si Nicole, Trix, si Eusebio. Gayun din ang kanilang mga kasama na sila lahat ay nawa patuloy na makita ang pagmamahal ng Panginoon. Makita nila at nakilala ng lubusan ng Diyos, aming Panginoong Hesus, tagapagligtas bilang isang mapagmahal na Diyos, maawain at mapagpatawad at takilang manunubos. Nang sa ganun ang kanilang makita ang inyong liwanag na inaabot sa kanila. Kaya din ang family ni Sister Melissa Gambo, kasama na yung kanyang anak na si Brother Melvin,
Tulungan niyo po siya sa kanilang mga struggle, sa kanyang lahat ng kanyang mga gawain ay mga plano sa buhay ay makasama niya po kayo upang sa ganun siya ay maging matagumpay, magamit ang kanyang kaalaman, skills sa gawain upang sa ganun siya ay mas malapit po sa inyo. Amin din dalangin ang iba pang pamilya na malayo sa kanilang pamilya, ang tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang pamilya, nawa siya makauwi na makasama ng kanyang pamilya. Ganyan din si Brother Rudy Masiklat na sa malayo sa trabaho, Sister Aiza Erilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin pa, Brother Louie pa, at ang iba pa na hindi namin nabanggit. Kalakasan din at kagalingan at fast recovery sa iba pa naming mga kapatiran na si Ate Lorna, si Kuya Bobby, si Ate Grace Somano, Sister Amy Kilantang, ganyan din si Nanay Fina, si Tatay Rudy, Baby Josiah, si Brother Benjamin, si Sister Lynn Peralta, Sister Buena, siya ay taga Santa Rosario na siya ay may critical illness sa panahon na ito. Samahan po siya sa kanyang pagpapagaling. Ganyan din si Pichi, Sister Pichi, na mabawasan na ang kanyang pain na nararamdaman. Si Ma'am Lovejoy Diwa, ganyan din sa kanyang kalusugan at kanyang pinansyal na pangailangan. Ganyan din ang kanyang pamilya. Si Brother Gregorio Shantin, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamurin, si Peli Domingo Gutcheco, Brother Lorenzo Capiete, Sister Lorna, Brother Munti, Sister Ana Manuel, Christopher Umali Gutierrez, Sister Erica Elisantos Rivera, Sister Tina Santos na may malubharing sakit, at patuloy na aming sinasama sa panalangin iba pang mga pangalan ng kapatiran din namin nabanggit, at ang aming mga prayer request, special prayer request na nasa laman ng aming mga isipan, kaya po nakakabasa na ito, Ama. Dalangin namin ito lahat na ito ay inyong dinggin, ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming nais. Kami nagtitiwala po sa inyo sapagkat nangako sa amin ay tapat kailan pa man. Humingi kami ng tawad saan mo kami nagkulang at nagkasala. Nawa ang aming tahanan ay maging isang paaralan na kung saan kayo ang aming guro, kayo ang aming gabay sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.